kung kayo ay uwi ng Pilipinas, marami pa po kayong iisipin. Ano-ano po ba ang dapat dalhin? Ano-ano ang mga dapat gagawin 3 araw bago umuwi ng Pilipinas? So sa video na ito ay papakita ko ang mga travel requirements, lalong-lalo na kung kayo ay isa pong former Filipino citizen. Unang-una, wala pong official website kung saan makikita ang lahat ng requirements para sa mga uuwing mga pasahero, lalong-lalo na sa mga former Filipino citizens or sa mga foreign nationals. Pangalawa, bukod pa sa mahal na po ang ticket ngayon pag-uwi ng Pilipinas, kailangan mo pang isipin ang inyong bagahe kung kayo ay magkakaroon ng mga checked baggages at mga bagay na ilalagay nyo po sa inyong hand carry at mga checked baggages. Pangatlo, iisipin mo pa ang mga documentary requirements na dadalhin para maka-travel sa Pilipinas. Pang-apat, marami na pong pagbabago, lalong-lalo na marami ng mga online platforms na kailangang fill-upan ang mga requirements. Unang-una, pag-usapan natin ang passport. Kung ikaw ay isang Pilipino, ang iyong Philippine passport ay kailangan mo lang dalhin papunta ng Pilipinas. At kung ikaw naman ay isang dual citizen at ikaw ay merong foreign passport pero wala kang Philippine passport, kailangan mong dalhin ang iyong foreign passport at dual citizenship documents. Ito po ay para sa mga dual citizens. At kung ikaw ay magdadala ng dual citizenship documents, 30 pages ang kailangan nyo pong dalhin. Kailangan po ay original po ang mga dokumentong dadalhin sa Pilipinas. Kung ikaw naman ay isang former Filipino citizen, ang kailangan mong dalhin ay isang foreign passport. Unang-una, ang foreign passport dapat po ang validity ay 6 months or more than 6 months. So, kailangan ba ng visa pag-uwi ng Pilipinas? Kung ikaw ay isang Pilipino or dual citizen, hindi mo kailangan ng visa papunta ng Pilipinas. Pangalawa, kung ikaw ay former Filipino citizen, kailangan mo ba ng visa papuntang Pilipinas? Tandaan mo na kapag ikaw ay naging foreign citizen ng ibang bansa, automatic po na nire-renounce mo na ang pagiging Filipino citizen. So, kailangan ba ng isang former Filipino citizen ng visa papunta ng Pilipinas or pag-uwi ng Pilipinas? So, depende po sa inyong nationality. So, makikita po sa isang batas, sa isang Executive Order number 408. So, ito po ay listahan ng mga bansa kung saan pwede kang magbiyahe sa Pilipinas na hindi mo na kailangan ng visa at ikaw ay pwedeng magstay sa Pilipinas ng 30 days. So, kung ikaw ay isang former Filipino citizen at ang iyong bansa ay nasa listahan ng Executive Order number 408, hindi mo na kailangan ng visa. Pero kung ikaw ay isang former Filipino citizen at ang iyong nationality ay wala sa listahan ng Executive Order number 408, kailangan mo po magkaroon muna ng visa bago ka bumiyahe ng Pilipinas. Ang visa na ito ay makukuha mo online at mag-submit ka ng supporting documents sa Philippine Consulate kung saan sakop ang iyong residence or iyong tirahan. Ang pangalawang requirement ay kailangan mo ba ng return ticket. Kung ikaw ay isang former Filipino citizen, hindi mo kailangan ng return ticket as long as maipakita mo ang mga importanteng immigration entry requirements. Kailangan magdala ka ng original na birth certificate or PSA, Philippine Statistics Authority birth certificate, or old Philippine passport kung ikaw ay isang former Filipino citizen. Kung ikaw ay isang dual citizen, hindi mo na kailangan magkaroon ng return ticket dahil ang mga Pilipino ay hindi kailangan ng return ticket papunta ng Pilipinas. So, kung ikaw ay former Filipino citizen, kailangan mo ba ng return ticket? Hindi mo po kailangan ng return ticket as long as magdala ka ng mga immigration entry requirements. Kung ikaw naman ay isang Pilipino or former Filipino citizen at ikaw ay babiyahe kasama ang iyong foreign husband or foreign citizen children, pwede pong mag-avail po sila ng tinatawag na balikbayan privilege. So, pwede rin po silang magstay sa Pilipinas ng hanggang 1 taon at hindi na po kailangan ng return ticket as long as meron kayong maipapakita na
immigration entry requirements. Kung kayo ay married, dalhin nyo po ang original na marriage certificate, at kung meron kayong anak na foreign citizen, dalhin po ang original na birth certificate. Ang isa pang requirement ay ang pagre-register sa e-travel. So marami pong kababayan natin ang hindi alam kung paano po mag-register sa e-travel. So lagi pong tandaan na may mga airlines po na kailangan ipakita ninyo ang inyong e-travel registration, or kung hindi man kayo makapagrehistro sa e-travel, meron pong tutulong sa inyo once na kayo ay mag-boarding. Lahat po ng babiyahe ng Pilipinas, except po kung kayo ay isang foreign diplomat, so lahat po ng babiyahe, foreign national or Filipino citizens or dual citizens, kailangan nyo po mag-register sa e-travel within 3 days po ito bago po kayo bumiyahe. So kung kayo ay babiyahe on the 3rd day, so from today, and then within the next 3 days, kailangan nyo na pong mag-register for e-travel dahil ang requirement po ay within 72 hours prior to departure from the country of origin. So, kung meron po kayong connecting flight, meron pong information na ilalagay nyo po ang inyong connecting flight sa e-travel registration. Ngayon, kung meron po kayong mga bagahe, kailangan nyo pong mag-fill out ng customs declaration form. So, meron pong tinatawag na online customs declaration form, at nakalink po ang online customs form na ito sa e-travel registration. So, once nakapag-rehistro na kayo sa e-travel, lalabas na po ang mga impormasyon tungkol sa pagre-rehistro sa online customs declaration form. Marami po ang nalilito kung ano po ang i-declare sa online customs declaration form. So, meron pong mga questions or mga katanungan at aansweran nyo lang po ito or isasagot nyo po ay yes or no. Kung ang sagot po ninyo ay yes, kailangan po ay i-declare nyo po ang description ng mga dadalhin at ang mga corresponding price po or ang presyo or the value of the goods. Kung wala po kayong i-declare, kailangan nyo rin pong mag-fill out ng online customs declaration form. Kung meron po kayong time, bago po kayo mag-travel, for example po from 3 to 6 months, bago kayo mag-travel sa Pilipinas, ang usually na i-recommend ko ay ipadala nyo na po sa Pilipinas ang mga bagahe or ilagay nyo na po sa box or sa package bago po kayo bumiyahe. So at least mga 75 days po para meron pong allotted time para makarating ang inyong bagahe pagdating nyo po sa Pilipinas. So kung wala na po kayong time na magpadala muna ng box papunta ng Pilipinas, ang mga dadalhin nyo po ay pwede nang i-check baggage na lang or sometimes i-hand carry. Kung kayo ay magdadala ng mga valuable items gaya ng mga electronics or jewelry or mga designer items, importante po na i-hand carry nyo po ang mga valuable items para po sa inyong security. Pero sa ibang mga bagay, ilagay nyo na lang po ito sa inyong checked baggage. Lalong-lalo na kung marami po kayong valuable items at hindi nyo po ma-carry lahat ito at ilalagay nyo po ito sa inyong checked baggage, ang i-recommend ko po ay picturean nyo po. Gawa po kayo ng inventory or list ng mga items na nakalagay sa inyong checked baggage at picturean nyo po, videohan nyo po ang mga gamit na ito, lalong-lalo na kung may mga valuable items. So, para pagdating ng Pilipinas, alam nyo po na ito po yung mga items na i-claim nyo po sa baggage area at alam po ninyo na kung meron pong mawala, pwede po kayong mag-claim. Salamat po sa pagsubaybay sa aking YouTube channel at huwag niyo pong kalimutang i-like at subscribe. Salamat po sa pagsubaybay. Ako po si Jocelyn and I hope everyone is staying safe and have a great day.